Samantala, balikan natin ang ulat ni Kenneth Pasyente kaugnay sa tuluyang pagtatapos ng POGO operation sa bansa. Kenneth? Yes, Naomi, simula December 15 o 4 na araw simula ngayon, kanselado na ang lahat ng lisensya ng mga POGO sa bansa. Yan ang tiniyak ng PAGCOR kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na hindi nahihintayin pa ang katapusan ng taon para tuldukan ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Sa halip ay mas pabibilisin pa ang pagpuksa sa mga ito. Katunayan mula raw ng inanunsyo ng Pangulo ang pagtigil operasyon ng POGO sa bansa, mabilis na naibaba sa 60 o 60 ang POGO sa Pilipinas. At ngayon nga raw ay nasa 7 na lang ang may lisensya dahil kasalukuyan pang pinoproseso ang revocation ng kanilang lisensya. Gayunman, naghahanda na ang pamahalaan sa inaasahang guerrilla operations ng POGO o yung patagong operasyon ng ilang POGO companies. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na mas maghihigpit ang law enforcement agency para tugisin ang mga ito at tiniyak na gagawin ng kinaukulang ahensya ang lahat para gawing mahirap sa kanila ang pag-operate saan mang bahagi ng bansa. Muli namang iginiit ng pamahalaan na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagtigil operasyon ng mga POGO. Samantala, tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan na tuldukan ang violence against women sa bansa. Sa hiwalay na press briefing sa Malacanang, tiniyak ng Philippine Commission on Women na tuloy ang kanilang buo ng mga programa para mas mabilis na matugunan ang kaso ng VAW. Kabilang na riyan, Naomi, ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.